Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where we ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio from Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating butihing pastor, Pastor Bong Saking, upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang araw, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo, Patrick. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos kanina po. At Pastor Bong, handa na po ba kayo sa aming katanungan? Biyaya ng Panginoon Diyos. Amen. Pastor Bong, para sa aming unang katanungan, nakasanayan na ng mga karamihan ng mga katagang OMG. Oh my God. Mali ba ito at papaano po natin malalaman kung nawawalan na tayo ng galang sa paggamit ng pangalan ng Diyos? Yan, ang gandang tanong yan, Patrick. Kasi una sa lahat, marami yan. Hindi lang yan OMG, pati G, damn, darn. Yan mga salitang yan. Una, yung mga hindi pagbanggit ng pangalan, kaya G lang, o kaya, ay parang pag-iwas nila doon sa paggamit ng salita ng Panginoon. Pero ang totoo niyan, wala doon sa expression kundi ano yung nilalaman ng puso mo. Parang you impulsively said it, pero alam mo kung anong kinatutukuyan nun, di ba? And alam mo kung ito ay expression na hindi mo pinag-isipang parang bibigay galang sa Diyos. Di ba? Oh my Lord, mga ganon na hindi mo talaga iniisip yung kahalagahan ng Diyos, yung kabigatan ng Diyos. Kaya ang tanong dito, hindi yung sinabi mo, kundi ano yung kalalagayan ng puso mo. Na minsan, kaya tayo parang napaka-loose sa ating mga pagsasalita kasi hindi tayo ganun kaseryosong isipin ano yung katangian ng Diyos, yung kanyang kabigatan, o in other words, sa English ay kanyang glory, yung weight ng kanyang honor. Kaya nga, hindi mo yan sinasabi ng pagwawalang halaga. Yun ang issue dito. Yun. Kaya nga sa atin, ang ating tatanungin, ano ba yung kalalagayan ng puso mo? Ayan. Maraming salamat, Pastor Bong. Para sa ikalawa naming katanungan, Pastor Bong, ano ang kinaibahan ng bakasyon, pagbabakasyon sa ibang bansa, o mga outing, o pagpapahinga sa Sabat na nakasaad sa 10 utos ng Diyos? Ayan. Yung Sabat, yung sabi sa Bible, Sabat, yan ay panahon na igugugol mo sa Diyos. Kasi it is set aside to be holy for the Lord. Kaya, pwede kang magbakasyon na hindi mo iniisip ang Diyos. Pero ang sentro dito, talaga you're celebrating with the Lord. Parang ano yan mag-asawa, magkasama palagi yan. Di ba? Pero meron kayong special date. And somehow that date is set by God for you and for Him. Parang ano yan it is for our good and at the same time, it is for His honor and glory. Kaya yun ang issue dyan, na hindi yung bakasyon lamang, hindi yung pahinga lang ng katawan. Kasi sa totoo lang, maraming tao, pagod pa din kahit na nagbakasyon na. Diba? Kasi ang totoong rest, wala sa absence ng work. Ito ay nasa presence ng Diyos. Pahinga kasama ang Diyos. Para sa ikatlong katanungan, Pastor Bong, sa paanong paraan namin maituturing na banal o holy ang araw ng pahinga o Sabbath? Ayan. Si Lord ang nag-set ng Sabbath or sa bakasyon na yan, yung ika-7th day to cease work for Him. Kaya nga, holy yan. He declared it holy. Meaning, it is set apart primarily for the Lord. Yung talagang, kasi kailangan nating ma-refocus yung espiritu natin Kaya sa dami nating mga hinaharap, hamon, minsan hindi na makasabay yung espiritu natin sa ating direksyon. So we need to stop and really recalibrate yung ating mga isip, spirito sa Panginoon Diyos ulit para tama yung ating direksyon. Kaya napakahalaga nun. Para sa ikahuling katanungan, Pastor Bong, dahil po sa hirap ng buhay, may mga tao sa palagay nila ay kailangan kumayod araw-araw kasama ang kanilang Sabbath or kanilang Sunday para maitaguyod ang buhay. Paano po natin maipapaintindi ang kalagahan ng Sabbath day? Ayan, napakagandang tanong yan sapagkat sa Pilipinas, lalo na't napakahirap ng ating buhay, parang halos isang kahig sang tuka na lang tayo. Bisan isip natin, ang provision natin is on our work. We need to understand na yung provision natin galing sa Diyos. Kaya yung Sabbath o yung pagpapahinga is an expression of trust. Nagtitiwala ka ba sa Diyos na nagpo-provide? Kasi kaya sabi ng Lord, seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you.
Kaya napakaraming kwento sa Biblia, o maging di lang sa Biblia, maging sa kasaysayan ng iglesia or church history, na kung saan ang mga taong sumunod sa Panginoon Diyos, hindi naman kami nagkulang. Kaya napaka-importante, kanino ka nagtitiwala. Ayan. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.